6,602,000 na nating mga kababayan ang dumadagsa dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ilang araw yan bago ang Mother's Day at ang 2025 midterm election. Fully book na yung mga biyaheng dito, partikular sa mga bus lines sa Ticket Counter 1, kabilang yung Philtranco at Raymond bus line mula ngayong araw hanggang umaga ng May 12. Punuan na rin yung mga biyaheng Daet, Panganiban at Paracale, Camarines Norte ng Superline mula bukas hanggang May 11. Sa Ticket Counter 2 at dito sa Ticket Counter 4 naman na biyahe ng Bicol, mahaba na rin yung pila ng mga nag-walk-in nating kababayan na yung ilan, 1 hanggang 4 na oras na naghintay makabili ng ticket. Sa Ticket Counter 4, medyo mainit na yung ulo ng mga nakapila dito dahil nasisingitan daw sila, yung iba naman nagpapalipat-lipat na lang. May 3 senior citizen pa tayong naabutan na alas 8 pa ng umaga na kapila, pero hanggang kaninang alas 12 ng tanghali at 1:00 ng hapon, nagtitiyaga pa rin sa mahabang pila ng mga trans passengers. Mula pa kami alas 8. Gutom kami, tapos nauuhaw na kami. Nagtitiis lang po kami. Yan so far. Nakakapagod. Kasi galing na kami kahapon dito. Hindi kami nakakuha ng ticket. Kasi 1 o'clock kami. Magta-3 oras na ito. Anong oras pa po kayo nandito? Kanina pa po alas 8. Mahaba naman pasensya ko. Inilapit na natin yung mga senior citizen na yan doon sa mga staff nitong PITSP nang kasama dapat sila doon nga sa priority lane. Tanungin natin yung mga ticket dispatcher na dito sa dalawang nabanggit na ticket counter. Wala naman daw problema sa accommodation sa mga nag-walk-in. Karaniwan din nila na kapag ganitong season, nagde-deploy naman ang mga bus company ng karagdagang mga sasakyan. Kinatayang papalo sa 1.2 milyon ang mga dadagsang biyahero dito sa terminal hanggang sa May 13. Pinapayuhan ng pamunuan yung mga mananakay kanuing maigi yung kanilang biyahe, agahan ang punta sa terminal. Nakikita na po natin na marami ng tao po yung pila dito. Kung nagde-decide pa lang sila na papunta ng kanilang probinsya, pumunta na po tayo ng mas maaga pa, Dahil nakikita natin simula Thursday hanggang Sunday, nakikita natin marami pang tao ang dadagsa sa ating terminal. So, punta na po tayo dito para makabili ng ticket. Iyan yung pinakahuling sitwasyon dito sa PITX na halos hindi na maramdaman yung lamig ng aircon. Ito si Giselle Ricaport. Giselle, tama ba? Pwede naman silang online. Ibig sabihin, kung talagang gusto nilang pumunta ng probinsya, pwede naman bumili sila ng ticket online. Tama ba? Correct, Doc Cesar. Karamihan sa mga bus company dito, merong mga advance booking. Pero particular yung mga biyaheng people nga, halos punuan na sila, halos fully book na yung lahat ng yan. Pero meron naman na ibang mga bus line kagaya dito sa counter 2 at sa counter 4. So pwede dito yung mga nag-walk-in. Kaya lang ang problema pagka haba-haba yung pilas dito at yung ang reklamo dito ng ilang mga senior citizen na nakausap natin alas 6, alas 8 pa lang ng umaga kanina, kung hindi pa natin natulungan din na mailapit doon sa mga staff nitong terminal ay hindi pa rin sila nakabibili ng ticket hanggang kaninang alas 12 ng tanghali at 1:00 ng hapon. Kaya yung mga mag-walk-in, Doc Cesar, kailangan nila ng pagkahaba-habang pasensya yung kanilang babaunin dahil hindi mabilis makabili ng ticket dito sa terminal. Alright, nakamonitor yung mga staff ni Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation. Tama ba yung narinig ko? Parang hindi ramdam yung aircon dyan? Oo, particular dito sa kanilalagyan natin sa bahagi ng nitong ticket counter 4. Mainit, Dr. Cesar, bilang ang dami nga ng mga dumadagsa nating mga kababayan at sumasabay din, syempre meron din epekto yung matinding init ng panahon sa labas. Kaya kahit nandito ka sa loob, ang kaibahan lang, wala dito yung sikat ng araw. Alright, maraming salamat, Giselle. Yan yung sitwasyon mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino.